Sabi dun sa balita, yung mga dilata daw na napulot ng bata is nakuha sa basurahan. Galing dun sa tindahan. Parang expire na yung mga yung mga dilata tapos tinapon lang sa basurahan. So, yung mga tindahan diyan, check nyo din mabuti yung mga nyo, mga stocks nyo, mga dilata nyo, tingnan nyo din yung mga expiration date. At Yan na. Up! Ano yun, ko? Pansit canton. Pansit Canton. Gulay ka naman! Ay! Pansit Canton na naman! Pansit Canton na naman. Ay, tay! Tina mo. Wala. Pansit Canton na naman. Oy! Baligtad. Yan. Panghapon yan, ha? Groot. Ano spam? Yan yung spam. Panghapon yan, pansit canton mo po. Luncheon meat. Pansit Canton na naman. Pansit Canton na naman. Ligo. Monday. Monday yan ligo. Huwag mong kalimutan yung ligo pag Monday. Ligo na naman. Gulay. Pansit Canton na naman. Pansit Canton na naman. Yaman na. Dami na. Meron pa yung isa. Sabi ko. Wow. Magkano yan dyan? Parang dos. Wow, bili ka ng ganyan pag uwi mo. Nay, bumili ka dyan. Ay, hindi. Baka parehas lang pala yung price dito niya. Nay! Teka, naghintay pa ako ng ni tatay. Ibibitaw. Magpapatong na. Daddy! Asa? Iyo! Pinatong na. Migoreng. Migoreng yan? Yan na! Gusto, tatay ko. Araw-araw ka na mag-noodles. Nabaka ha? Uy, ribis ko. Kulay pink pa. Ang sarap. Strawberry. Paborito ni Kuya yung strawberry. Wow, may magic plates. May chocolate pa. Ay, swerte. Ayos ba ko? Swerte na swerte. Bilhin mo ako ng maraming pansit canton. Ano? Bili naman. Uy, Ano sabi mo, Miguel? swerte po. Maraming pansit canton po. Masayang pera mo po. Yan lang binili mo? Ito lang. Tingin ako. Buldak. Anong flavor niyan? Wow, tay, masarap yan. Tapos kukudkudan mo ng cheese. Kailangan ng cheese. Oo, ba't ka bumili niyan? Matagal na yan. Yung maanghang. Ayan yung kinain mo nung huli. Oo. Aanuhan mo tayo ng cheese. Hindi ko lang tatay, dali. Tatay po, dapat bumili ka ng ice water at gulay po. Sarap ang kain. Walang matamis, makakasakit ka po. Puro anong binili ni tatay. Puro pansit canton po. Uwi. Uwi na. Sabi niya sabi niya sa akin, Nay, nunood ako sa'yo. Baka manood ka ng mga lalaki. Yes, yes.
Netflix sila. Kuya na kuya eh. Pogi naman ni Pana. Yan, ang ulan. Medyo may hina na. Hi guys! Ay mga kabibig. So, kumusta? Tag-ulan na. Anong ulam natin dyan? So, kami, ayan, dilata muna. At saka, ayan, itlog. So, guys, sa mga, kagaya ko na tamad lumabas ng bahay at nakaasa sa stocks o bibili sa mga tindahan na malalapit lang. So, kung bibili kayo ng mga dilata, i-check nyo yung mga expiration date. Kasi kagaya ngayon tag-ulan, so ang mga nanay medyo tama rin umalis. So, kaya talagang ang sarap lang talaga magstay sa loob ng bahay kasi minsan 'di ba nakakatakot din lumabas ng bahay kapag umuulan, ganun. So meron kasi ako napanood sa TikTok, parang 11 years old ata yun na namatay dahil nakakain ng expired na pagkain, expired na dilata. So ang nangyari pala doon is nakapulot lang siya, napulot lang ng bata yung pagkain, yung mga dilata sa basurahan. Tapos dinala sa bahay, tapos ayun, yung mga kamag-anak, sinabihan, ganun. Basta ganun, ilalagay ko yung link dito sa baba para makita nyo yung video na sinasabi ko na napanood ko sa TikTok na balita. So, parang ganun yung nangyari. Tapos nakain nila yung expired na dilata. So, yung 11 years old is yung nakakawa dahil namatay. Tapos, yung ibang kamag-anak parang mga na-hospital, siguro na food poison. At saka guys, titingnan nyo yung mga label kapag bibili kayo sa tindahan. Tingnan nyo yung pinakalata, yung mga ganito. Tingnan nyo kung may yupi. Yung yupi. Ayan, tapos check nyo lagi expiration date. Kung pasok na pasok pa. Kasi alam nyo kasi pag sabi ng asawa ko dati nagtrabaho kasi yan sa mga sa mga grocery. Basta nagtrabaho siya, parang nag-check siya ng mga ng mga dilata. Basta mga ganun. Kailangan daw pagka bibili kayo, kaya mag-grocery kayo, titingnan nyo yung lata kung walang yupi. Basta yung mga ganun. Kasi pag mga may yupi daw, kasi minsan mabilis daw makontaminate yung pagkain sa loob ng dilata. Kaya wag daw yung ganun yung bibili nyo. Kung pipili kayo ng mga dilata, i-check nyo mabuti na. Talagang as in na walang yupi, walang bako, mga ganun. Para mas matagal pa daw yung life shelf. Ano ba yung life shelf? Basta yung buhay ba? Yung ng pagkain. So, ingat na lang po ngayon kasi nga, ayun, ang hirap ngayon kasi bumabagyo yung ulan. Sabi dun sa balita, yung mga dilata daw na napulot ng bata is nakuha sa basurahan. Galing dun sa tindahan, parang expired na yung mga dilata, tapos tinapon lang sa basurahan. So, yung mga tindahan dyan, check nyo din mabuti yung mga nyo, mga stocks nyo, mga dilata nyo, tingnan nyo din yung mga expiration date. At kung mga expire na, siguro kung hindi natin alam yung mga kung hindi natin alam kung paano ba, kung saan natin dadalahin, kung paano itatapon yung mga ganyang mga dilata na expire na. So, ang gawin nyo na lang, buksan nyo na lang. Tapos, alisin nyo na lang yung laman, tapos ibaon nyo na lang sa lupa. Mga ganun, para safe lang yung mga kasi nga maraming bata ngayon ng madaming mga kababayan natin na nagugutom, umaasa lang sa mga ganyan, namumulot. So, kaya tayo na lang din yung mag-adjust kasi, alam mo yun, parang baga kung ako siguro yung may tindahan, parang magigilty ako na ganun yung nangyari. Kahit pa sabihin na, hindi ko naman sinasadya na magtapon ng ganyan, gusto ko lang mawala dito yung mga hindi na kailangan, tapos tinapon ko lang sa ganun. Parang nakaka-guilty, di ba?
una may namatay na bata, tapos may mga na-hospital na mga kamag-anak, yun. Ayun, ingat lang po tayo kasi kahit umuulan, umaaraw, nandyan ang mga ganyang pangyayari. So, ito yung food namin, rainy days, smiling. Tapos Argentina, egg. So, natutuwa naman ako dito sa loob ng bahay dahil nakakaramdam kami ng lamig. Kasi dito nga sa loob ng bahay ay napakainit. Parang pugon. Pero pag nakikita ko, pag nag-scroll ako sa Facebook, tapos ang dami ko nakikita na, alam mo yun, binagyo, nawala ng bahay, binaha, ganyan. Parang nakakagilty na maging masaya ka pa ng dalian, tapos makakita ka ng mga gano'n, no? Ayun lang, parang lang, tawag dito, nakakalungkot ba? Ang ulam nga namin is maling at saka itlog kasi kagahapon. Ayan yata, madaw lumabas kasi nga ulan ng ulan. So yun na nga din yata talaga yung mga pagkain ng mga tao kapag binabagyo kasi nga ang hirap nga lumabas, umuulan tapos basta natamad daw kasi nga meron pa akong dalawang kasama, baka mamaya abutan kami sa daan. Naalala ko lang kapag nandun kami dun sa kabilang bahay. Naalala ko nung nandun pa yung asawa ko pag umuulan, pag binabagyo. Hindi yun nakakatiis na hindi siya uuwi talaga pag galing siyang trabaho. So from Paranaque, tapos yung mga dadaanan niya kasi mga baha, ganon. Tapos minsan dumadaan ata yun sa mga lubog yung motor niya. Kaya pagkatapos na daan niya yung papa-change oil niya kasi nga alam niyo na ang motor kapag na dumaan sa mga ganyan madudumi, kailangan ipa-change oil niyo agad. Ayun lang guys, bilib lang ako sa asawa ko kasi nga kahit ganun yung panahon, hindi siya nakakatiis na iwanan kami mag-iina sa loob ng bahay, hindi siya makatiis na hindi siya uuwi. Kahit ako praning na ako kung ano nangyayari sa kanya doon sa loob. Ay, ako kasi tag dito, yun nga, sabi ko sa kanya minsan wag na siyang umuwi. Kasi nga, napaparaning ako baka mamaya sa daan naman kung anong mangyari. Siguro iniisip niya din dun kasi sa dati namin tinitirhan. Umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Yan, saan dinadala ang mga may sakit? Hospital. Saan dinadala ang mga may sakit? Sa? Hospital. Saan? Hospital. 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 Hindi hospital. Hospital. Hospi. Hospital. Hospital. Hospital.